Ang halos 4 na dekada, ibinasura ng Sandigan Bayan ang kasong layong bawiin sa mga Marcos ang ila-ari-arian sa Rizal, Baguio, Makati, Maynila at California sa Amerika. Hindi yan dahil sa merito, kundi dahil sa tagal ng pagpapagulong sa kaso na isa lamang sa maraming isinampa laban sa mga Marcos. Yan ang problema. So paano yan? Absuelto na naman, binasura na yung kaso. Jinky Poo, Jack Ammo, GMK, Ginny Piccolo, Maring Juliet, nako. Fiona Marilyn. Fiona Marilyn, shoutout. Ito ngayon mga kababayan, ito yan. Masakit na naman ito sa mga anti-Marcos. Lalong-lalo na kay Duterte. Diba? Kasi mga kababayan, hindi nila mapatunayan. Kasi kung mapapatunayan yan, ito lang mga kababayan, sa aking opinion lang, Lovely Midel. Kung mapapatunayan yan, dapat noon pa. Hindi na pinatagal ng panahon. Ikaw na bahala sa maliit na amount. Thank you naman po. Larry de Guzman, ako. Malaking bagay. Hindi na po namin inabutan yan. Oo nga. Pare-parehas tayo. Hindi natin inabutan yan. Rose J, oo. Kita nyo Liting ko lang. Boss Larry, thank you Ito na. Pakinggan nyo maigi. Bago tayo magbigay ng opinion Matapos ang halos 4 na dekada, ibinasura ng Sandigan Bayan ang kasong layong bawiin sa mga Marcos ang ila-ari-arian sa Rizal, Baguio, Makati, Maynila at California sa Amerika. Hindi yan dahil sa merito, kundi dahil sa tagal ng pagpapagulong sa kaso na isa lamang sa maraming isinampa laban sa mga Marcos. Kita nyo. Ang tanong, bakit tumagal-tagal? Sige. Sabi, ano tayo brainstorming. Yan. Sali kayo. Mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Bakit napakatagal ng kaso na yan? Bakit pinaabot pa ng mahabang panahon na yung ibang mga humawak ng kaso na yan, mga patay na? Si Madam First Lady Imelda Marcos nga, syempre, 95 na yata. Medyo na rin, di ba? Medyo marami na rin nalilimutan. May ganon, di ba? Kasi di ba? Sad na naman ang other parlor. Walang sapat na ebidensya. Ito yan. Cesar de los Reyes, ito yan. Walang evidence. Ito yan, mga kababayan. Mary Jane. Opo. Dimple. Because they couldn't find enough evidence. Di ba? Leticia, kasi naghahanap pa sila ng ebidensya kahit wala naman. Pogi mo. si Kakamping. Marina Bicolom, alam mo, maganda na nga yung nangyayari, nagkakasundo-sundo na Herculasia, binatak lang ang kaso para magatasan. Bigay ko yung aking opinion Pwede. Makinig kayo makinig kayo. Bukod sa hindi totoo, mga kababayan, bukod sa aligasyon, bukod sa lahat ng sinasabi nyo, ganun na lang. Alam nyo, ganito yan. Politika po ito. Politika. Madumi. Madumi. Ngayon, dahil alam naman nila, sorry sa mga sorry sa mga hindi sasang-ayon sa akin dahil alam naman nila na ang mga Marcos ay totoong may malasakit sa mga Pilipino at totoong majority mas mahal ng mga Pilipino ang mga Marcos at naipakita na natin yan dahil naipanalo natin si Pangulong Bongbong Marcos at naging presidente na nga. Ito na. Yung mga issue na yan, pagnanakaw, kung ano-ano pa, pagpatay, martial law, ang dami nilang binibintang. Alam nyo, kaya tumatagal yan, kasi ginawa nilang propaganda. Hindi nyo ba napansin na merong EDSA People Power Revolution na holiday, merong martial law holiday,
Diba? Hindi nyo napansin? Kasi ginawa nila para hindi natin makalimutan na ang mga Marcos masama. Pinilit nilang paniwalain tayo na ang mga Marcos masama. Kaya tuwing magdarating ang eleksyon, makikita ninyo, papasok Marcos masama. Marcos masama. Pero ginawa nilang propaganda yan. Kita nyo? Ginawa nilang propaganda. Tuloy-tuloy na propaganda. Umabot na ng mga kaapu-apuhan nyo. Propaganda pa rin. Diba? So yan, mga kababayan. Diba? O ngayon, paano ngayon yan? Hindi po pwedeng tapusin yung issue eh. Hindi po pwedeng tapusin yan. Kailangan yung mga kaso na yan nandiyan pa rin. Bakit? Pagka-eleksyon, tatakbo Marcos. O kita nyo, may kaso pa rin, oh. Ando doon pa rin. Di ba ganyan ang gamit nila? Ando no, may kaso pa rin. Gusto nyo magnanakaw pa rin. Gusto nyo mamamatay tao pa rin. Ganon ang mga banat nila. Gets nyo na? Di ba, mga kababayan? Tanong nyo yung mga vlogger ninyong pinaniniwalaan ninyo. Kung kaya nilang isipin yung mga ganyan, hindi nila kaya. Maniwala kayo, hindi nila mapapaliwanag sa inyo yan. Oo. Di ba? Alam nyo, paulit-ulit lang ang politika. Paulit-ulit lang. Sabi nga nila dyan kanina, noon, kay Tipi, kay Tunying, kinagagalitan natin, si Tipi, halos isumpa natin, inambush na ng mga vlogger. Ang ending, ano nangyari? Diba? Yung issue kay Vic Rodriguez, ano nangyari? Diba? Ganun lang yung mga kababayan eh. Si Miss Nelly. Ang kuwantakrot. Yun lang po yun. Ganun lang ang simple. Huwag na nating elaborate masyado. Ito lang naman yan. Kay Vic Rodriguez ba may ebidensya? Tanong ko lang sa mga nakasubaybay. Nung binabanatan ni Tipi at ni Tunying si Vic Rodriguez, tanong ko sa inyo, Project 101, Melanie Enriquez, meron ba silang pinakitang ebidensya? Tanong lang, pakisagot. Daming galit kay Tipi nun. Feeling ko, yun yung nararanasan ko ngayon. Feeling ko, yun yung nararanasan ko ngayon eh. Okay naman si Tunying kaso sobrang bagal. Ang bagal magsalita kasi. Late na po yun, Rinaldo. Yung sinasabi niya kay Pastrana, di ba? Sinasabi niya lang yun pero meron din naman kami. Mas malalim pa nga yung nilabas naming ebidensya. Ano yun? Pinakikialaman Nino. Dali, tignan ko lang yung aking rito Pinakikialaman ni Lagdameo pati yung mga proyekto na hindi dapat pakialaman. Yan ang issue kay SAP, di ba? Kay Anton Lagdameo. Kahit walang kapuli-politika na love for all ni First Lady, pinakakansila niya para lang sa political ends niya. Gets nyo? Yun, hindi ba issue yun? Walang respeto sa proyekto. Kita nyo? Ang hangad lang ay medical mission sa mga tao basta makuha niya. Yun lang naman ang hangad ni First Lady, yung medical mission para sa mga tao. Diba? Makuha niya lang ang gusto niya. Kita nyo, pati yung ni First Lady, naadlangan. Hindi ba ebidensya yan? Kung kaya niyang kansilahin
ang proyekto ng unang ginang, di kayang-kaya niya ring takutin ang mga lokal na opisyal para lang sumunod sa gusto niya. Tama, mali? Oh, sige nga. Eto, itanggi nila na di niya pinakansila yung proyekto ni First Lady. Itanggi niya, kanyo. Sabihin nyo, itanggi mo, Lagdameo, na di mo pinakansila yung proyekto ni First Lady para sa mga mamamayang Pilipino sa Mindanao. Sabihin nyo sa kanya yan. Diba? Yan ang problema. Walang kamalay-malay ang ginang, mga kababayan. Walang kamalay-malay ang unang ginang, ang First Lady. Si First Lady Lisa Marcos. Diba? Gusto niya kasi ipamuka na kahit ang unang ginang, kaya niyang kansilahin lahat. Pamukha niya lang na mas makapangyarihan siya sa Mindanao. Diba, mga kababayan? Yun lang ho yun. Totoo naman, ang dami ng artikulo na lumabas dyan. Diba? Yan po, Boss Reynaldo Baka naman may reason. Ang tanong ko naman, babalik ko rin kung baka naman hindi lang natin naiintindihan masyado. 'Di ba? So wag ho tayong away-away at hintayin ninyo yung mga mga darating at lalabas naman ang totoo. 'Di ba, mga kababayan? Mabuhay namumuliti ka po si Lagdameo, Boss Mike. Oo, tama. Buti pa si Kakamping Galawang Vic. Nga yan. Kita nyo. Parang si Vic Rodriguez. Diba? Yun lang naman yung punto ko, mga kababayan Tapos, yung mga lumabas na issue niya, na bilyong-bilyong pera na ninakaw, na ngayon, mga kababayan, Jojo Villanueva, na ngayon, ginagamit na ng kabilang parlor at dinadamay na si Pangulo, yun ang ayaw natin. At dinadamay na si Pangulo sa kalokohan niya. Gets nyo? Gusto nyo bang madamay si Pangulo? Si Pangulong Bongbong Marcos sa katarantaduhan ni Lagdameo? Pakisagot nga. Tanungin nyo sarili nyo. Sa kaguluhan na nangyayari sa social media, di sana nagsalita na siya, pinaliwanag na niya, hindi yung litanya na iba naman ang gumawa. Diba? Dapat siya mismo. Ako po ay nananawagan sa ating mga kababayan na ang lahat po ng aligasyon ay, diba? Ayaw nating madamay, syempre. Yun na nga po Nandoon na tayo, Rinaldo Balgos. Yun po yun. Yun po yung pinanggagalingan namin. Diba? Ayaw naming madamay. Ang dami na hong nagsasabi sa mga katarantaduhan niya So idikit pa natin si Pangulo sa kanya. Sige nga, idikit nyo. Didikit pa rin natin sa isang Anton Lagdameo na marami ng binabatong bahid. Ididikit pa natin si Pangulo. Lunila Gini, sayaan nyo, nangunawaan ko yan. Kayo, mga kababayan, kayo ang sumagot. Kung marami ng aligasyon at binabato sa isang malapit sa Pangulo, hahayaan pa ba natin? Kita nyo naman ang Pangulo kung ano ugali. Si Sara na nga lang, pwede niya namang sibakin pero hindi niya hinayaan niya lang hanggang sa mag-resign. Diba? Tanong nyo, nag-uusap pa ba
si First Lady at saka si Anton. Sino makakasagot? Sino makakasagot? Nag-uusap pa ba si First Lady at saka si Lagnameo? Ngayon, ang tanong ko sa inyo ulit. Sino? Sino makakasagot? Nag-uusap pa ba si First Lady at si Lagnameo? Ano? Melan Enriquez, ha? Di na. Sige. Baka sabihin nyo, ako lang nagsasabi. Okay, ha? Teka, papanood ko ulit sa inyo to, ha? Kasi yung iba hindi naman nanonood ng mga ano. Ito, ha? Hindi ako updated. Ito na, mga kababayan. Papakita ko lang sa inyo. Kailangan ulit-ulitin natin kasi hindi naman lahat nanonood sa atin, eh. Meron na. Makinig ulit, ano ko na to, napalabas ko na kagabi. Okay, ha? Baka sabihin nyo ako lang nagsasabi, gawa-gawa mo lang yan, Mike Cervera, na hindi na nag-uusap yan. Tapos mamaya balikan natin itong tanong na hindi na sila nag-uusap, pag-usapan natin yon. Okay ba? Okay ba mga boss, mga mare at pare? Ha? Yung pag-usapan natin, mahalagang pag-usapan kasi yung hindi na sila nag-uusap. Matagal na silang hindi nag-uusap. Okay? Okay ba yon? Okay? Okay, sige. Makinig, mga kababayan. Balikan natin yan, ha? Okay. Ang hidwaan doon sa palasyo ng Malacanang, yung mga talagang Panginoon doon, na dahil doon sa koleksyonan sa Bureau of Customs. Ay, meron yun ba ang number one? Meron ding hidwaan patungkol sa koleksyonan, patungkol sa Pogo. Oo. Tapos ngayon, May tapyasan? may bukulan. May kupitan. May bukulan. May nabukulan. Na Ano ba ang hindi bukol, nagkaroon- Marlon? Bukol. Hindi, paano yung nabukulan? Ewan ko bakit termino ba yun ng mga nagulangan. Yung ba yung Parang nagulangan? Nagulangan. Yung halimbawa, ang na dapat pantay yung hati nyo. pero mas lamang yung isa. Mas lamang yung isa. Oo. May ganun? And ano to, napuno na ba to? So, At tinahanapan na nila ngayon ng butas ang isang Sap Anton Lagdameo para tuluyan na itong umalis. Dahil mga boss, unawain nyo maigi, ha? Unawain nyo, ha? Unawain nyo. si Sap Anton Lagdameo ba ang nambubukol? Meaning siya ang nanlalamang? O dahil balakid si Sap Anton Lagdameo, dahil ang balita, di umano, kasali rin ito sa ilang hatian, di umano Sap Anton. At alam ko naman, pagka tinanggal nila ang isang Anton Lagdameo, baka maging isang Vic Rodriguez din ito. At baka marami rin itong maikwento. But then for me, it's his last hurrah. And I believe Ano pagkakaunawa nyo rito, mga kababayan? Hindi, ganito yan, mga kababayan. Meron silang, itong dalawa na to, baka hindi nyo kilala. Ipapaliwanag ko lang. Baka lang hindi nyo kilala. Itong dalawa na ito ay kasama namin sa headquarters nung panahon ng eleksyon. Boss Reynaldo, pakinggan mo muna ako. Kasama namin. Itong isa yung babae, si Pam, dating USEC yan sa PCO. Okay. Dating opisyal ng gobyerno. Undersecretary yan. Okay? Mga kababayan. Nino, ni Pangulong Bongbong Marcos, Ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ito naman si Marlon, hindi nabigyan ng posisyon. Bakit? Kasi bata ito ni Vic Rodriguez. Okay? So ngayon, mga kababayan, ang tanong, ito bang mga ito na mga dating nasa Malacanang ay mga walang mga kachismisan? Sa tingin ninyo,
Walang mga kaibigan to sa loob ng Malacanang na magbibigay ng ano, oh, 'di ba? Na magbibigay ng impormasyon sa kanila. Tanong ko lang, kanino kayo? Kay Lagdameo o kay First Lady? Kay Lagdameo o kay First Lady? Paki-comment. Oh, paki-comment. Sige nga. Sino yung lalaki? Si Marlon. Marlon na tao ni Vic Rodriguez na hindi nabigyan ng posisyon. Sino? Kanino kayo? FL o kay Lagdameo? Sino? Reynaldo, dati ganyan din eh. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Sa Yamado. FL. See? Yun naman pala eh. Yun naman pala eh. Di ba Jane Watson? Ganyan sana. Di ba? Ricky Boy, Jose. Sige nga. Alam na ng sorry. Madudulas ako. Wait, andali. Wait lang. Unang-una sa lahat, tama naman kayo. Hindi namin po pwedeng pangunahan kung ano yung maging desisyon nila. Paano nyo naman nasisiguro na hindi pa sila nakakapag-desisyon? Milo Amor. Diba? Ngayon, ito. Establish natin yung hindi na nag-uusap. Establish natin muna kung totoo bang hindi na nag-uusap ang First Lady at si Lagdameo. Buti pa si Arsenio Alberto, Rodriguez at Lagdameo, Sempeder. Ganyan. Pero bakit nasa Malacanang pa rin si Sara? Ma'am Jo, si Sara nga eh. At saka si Vic nun eh. Andali, ito na. Ito na mga kababayan. Establish natin. Hindi na okay. At hindi, ayon na rin sa kabilang parlor yan. Hindi na talaga okay ang First Lady at si Lagdameo. Okay, establish na yun. Bakit? Kayo na lang yata hindi nakakaalam. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oy, andyan na si Madam Ellie. Oy, tawag ako sa'yo after ko, ha? Diba? Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, okay, Madam Ellie, masaya yung panoorin. Okay, ulitin ko, ha? Establish na yon. Establish na yon. Na talagang hindi na okay ang First Lady at si Lagdameo. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, Kayo na lang ang hindi nakakaalam niyan na hindi na sila okay. Ako na nagsasabi, ha? Hindi na okay. Hindi. Si Takero. Sorry. Insan pagandahan lalaki lang yun.
Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ano? Diba? Ano? Leslie Hermosa, GMK, Munting Tinig. Opo. Oh. Yayaning. Oh. Si Yayaning nalilito rin eh. Yun na nga eh. Bakit? Si Pangulo kasi eh. Diba? Si Pangulo kasi. Ang bait eh. Ang bait ni Pangulo. Ohio, Gina 31. Opo. Ah. Oh, ano? So, konsensya na lang. Ang paganahin niya. Diba? Delikadesa. Ipasok natin yung delikadesa, mga kababayan. Miss Montreal. Delikadesa. Ipasok natin yung. Oh, kita nyo? Kasi nga maraming nadidiscovery. Hindi nila magets yung pinalabas ko. Glenn Ferrer. Oh. Marami silang nadidiscovery, mga kababayan, na katiwalian kay Mangusin. Sige. Kay Mangusin na lang. O, yan na. Sige na. Kalma. Baby, kalma. Diba? Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Putik na yan, oh. Anak ng pating talaga. Di nyo magits eh. Di na yun. Shai Peralta, hello po. Oh. Sana nagigets nyo na ako, ha? Ay, oo, delikadesa is the term. Sorry naman po. Nagigets nyo na ako. Mababaw na talaga suporta. Mababaw na talaga suporta ka. Ginugulo mo, ebidensya mo daw. Hayaan nyo sila kay Seri Vlog. Oo. Ira Ramos, sorry kung di ako nagtiwala sa iyo. Naguluhan lang. Opo, maraming ganyan. Sabi ni Ira Ramos, Boss Mike, kung di ako nagtiwala sa iyo, naguluhan lang ako. At ng grupo ko, kaya nag-unsubscribe kami sa iyo dahil sa nangyari sa mga BBM vloggers. Subscribe na ulit ako. Please, wag kang susuk. Yung mga kababayan abutin nyo ako. Mga kababayan, abutin nyo kami. Abutin nyo kami ni Takero, ni Chris Ulo. Lahat po. Abutin nyo. Dapat nga, wag. Di ba? Ayan na. Yan ang sinasabi ko. Yan, di ba? Na-get namin. Tama ka. Sinabi mo. Dapat nga, wag, i-build up yung tao DDS vlogger. Mag-wait na lang ako. Yan, mga kababayan. Kung binlock ko kayo, kung hinide ko kayo, naunawaan nyo kaya ako? Kaya nga ho ako rito eh. Kahit wala akong boses, sige, magpaliwanag ka. Kalma. Baby, kalma. Unti-unti natin. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Tiyagain natin para maunawaan ng mga tao yung pinupunto natin. Sabi nga ng mga tumawag sa akin, huwag kang susuko, naniniwala kami sa iyo. Diba? Huwag na ho kayo magpaalam kung mag-unsubscribe kayo. Malaya ho kayo. Walang sama ng loob. Oo. Walang sama ng loob akong mararamdaman. Ulitin ko. Mag-unsubscribe kayo. Mahal ko pa rin kayo. Lawakan nyo lang. Hiling ko lang medyo konting dagdag pa ng pangunawa sa mga binabalita ko sa inyo.
Ayan. Ako, Boss Mike, humingi ako sa kanila ng ebidensya. Patunayan ni Lagdameo. Tama. O, tanungin nyo si Lagdameo. Kasi marami naman ng mga sumisigaw na meron siyang ginagawang kalokohan. At wala na mga amin ng kalokohan, di ba? Si Carlos, lagi biglag Lagdameo tuloy. Anyway, mga kababayan, ang haba na pala ng oras natin, tuloy na lang po natin. Ha? Opo ha, pasensya na kayo. Alam nyo, sa totoo lang, tama yung nag-advise. Huwag kang magsawa. Ipaliwanag kung ano yung side at alam mo. Tuloy-tuloy mo lang. Tuloy-tuloy mo lang. Diba? Mang Juan Bukid. Hayaan na natin sila. Diba? Malaki daw mawawala pag nag-unsubscribe. Anyways, mga boss, sana'y kahit papano may naisiksik tayong konting kaalaman sa ating mga mahal na parehas nating taga-suporta. Opo, ha? Oo. Kaalaman po ang aking isinisiksik sa inyong mga isip, hindi po kalokohan. Opo, wala pong kalokohan at makakaasa kayo, magtiwala kayo, hindi ko kayo ililigaw. Hindi ko kayo ililigaw. Muli, ako po ang inyong lingkod. Ako lang po to, si Mike Cervera, na nagsasabing, ito yung channel na walang kakwenta-kwenta. Opo. At nagsasabi ring, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike